Inihain sa Buanga 1st District Representative Kimmer Olaso ang House Bill No. 11211 o ang Death Penalty for Corruption Act. Isinusulong sa panukala ang pagkakaroon ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad sa mga public official na mapatutunayan ng sandigan bayan na sangkot sa katiwalian, paglustay sa kaban ng bayan, pandarambong at iba pa. Oh my God! I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts on the block. Pilipinas, isang bansang matagal nang lumalaban sa korupsyon. Pero paano kung may isang matinding parusa para sa mga magnanakaw sa gobyerno? Isipin mo, hindi lang kulong, kundi buhay ang kapalit ng pandarambong. Magiging maayos kaya ang Pilipinas kung may death penalty para sa mga corrupt officials? O mas lalo lang itong magdudulot ng takot at pang-aabuso? Alam naman natin na ang korupsyon ang isa sa pinakamalaking problema ng Pilipinas. Ayon sa Transparency International Corruption Perceptions Index, nasa 115 out of 180 countries ang Pilipinas noong 2023. Grabe, 'di ba? Halos kalahati ng bansa ang naniniwalang may malalang korupsyon sa gobyerno natin. Ngayon, ang tanong, ano kaya ang mangyayari kung ang parusa sa mga corrupt officials ay death penalty? Ito ba ang magiging sagot sa problema natin? O mas lalaki pa ang gulo? Para mas malinaw ang usapan, balikan natin ang ilan sa pinakamalalaking kaso ng korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Unang-una na dyan ay ang kaso ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Pinaniniwala ang umabot sa $10 billion ang yaman na naipon nila Marcos na galing sa kaban ng bayan. Kung may death penalty noon, paano kaya nagiba ang takbo ng kasaysayan natin? Pangalawa, Janet Napoles at ang pork barrel scam. Aabot sa 10 billion pesos ang nanakaw ng kontrobersyal na pork barrel scam. Isipin nyo kung ilan ang pwedeng natulungan ng perang yon. At panghuli, PhilHealth scandal noong 2020. Sa kasagsagan ng pandemya, nadiskubre ang nawawalang 15 billion pesos sa PhilHealth funds. Grabe, 'di ba? Sa gitna ng krisis, nagawa pa nilang magnakaw. Pag-usapan naman natin ng mga positibo na maaaring mangyari kung may death penalty sa mga corrupt public officials. Una, takot magkasala. Panigurado na matatakot ang mga politiko na magnakaw sa kaban ng bayan. Kung alam mong buhay mo ang kapalit sa pandaraya, malamang magdadalawang isip ka, di ba? Sa takot nila, baka wala nang gustong tumakbo sa gobyerno. Wala nang magnanakaw sa gobyerno. Pangalawa, mas malaking transparency. Kapag may death penalty, baka mas maging maingat ang mga opisyal sa paggastos ng pera ng bayan. Baka pati simpleng resibo ng paper clips ay itemized pa. Alam mo na, baka mapag-initan. Pangatlo, hustisya para sa taong bayan. Sa dami ng nagdusa dahil sa korupsyon, walang gamot sa ospital, sira-sirang kalsada, at kulang-kulang na edukasyon. Parang fair game na mabigat din ang kaparusahan sa may mga sala, di ba? Dumako naman tayo sa mga negatibong maaaring mangyari
kung may death penalty sa mga corrupt public officials. Una, paano kung inosente? Ito ang mahirap. Sa bansa kung saan ang justice system ay hindi perpekto, paano kung may nahatulang inosente? Sabi nga nila, justice delayed is justice denied. Pero minsan, justice served is justice wronged. Pangalawa, gagastos pa ang gobyerno. Mahal ang proseso ng death penalty. Sa dami ng hearings, appeals, at iba pang legal na proseso, baka mas malaki pa ang magastos kesa sa nanakaw mismo ng opisyal. Pangatlo, hindi lahat takot mamatay. E paano kung ang opisyal ay parang kontrabida sa isang pelikula? Yung tipong walang makakapigil sa akin. May death penalty man o wala, gagawin pa rin nila ang mga illegal. Baka nga mas matuto pa silang magtago ng pera sa offshore accounts. At panghuli, human rights violation. Alalahanin natin, ang death penalty ay matagal nang kinukundina ng mga human rights advocates. Lalong-lalo na dito sa Pilipinas bilang isang Christian country. Sinasabi nila na kahit gaano kalaki ang kasalanan, hindi pa rin tama na kitilin ang buhay ng isang tao. Ayon sa United Nations, ang karapatang mabuhay ay likas sa bawat tao. At walang sino mang dapat ang magdesisyon na alisin ito. Kung may death penalty sa mga corrupt officials, baka wala nang mamuno sa ating bansa at baka maubos na rin ng mga buhaya dito. O kaya naman, baka bigla na lang magbago ng karir ang mga politiko. Imbis na tumakbo sa eleksyon, baka mas gustuhin na lang nilang maging artista, vlogger, or maging negosyante. Sa huli, ang death penalty sa corrupt officials ay isang malaking diskusyon na nangangailangan ng masusing pag-aaral at debate. Kaya ang malaking tanong, pabor ba kayo sa death penalty para sa mga corrupt public officials? O mas mabuti pang mag-focus na lang tayo sa pagpapabuti ng justice system at anti-corruption laws dito sa Pilipinas? Kung ako lang ang masusunod doon kay Papa Iris Scott sa Luneta, di ba? Para makita ng taong bayan kung sino yung gumagawa ng kalokohan. Kung gusto nyo pa ng ganitong klaseng kwento at mga what-if scenarios na puno ng talakayan at emosyon, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel na ito. I-hit nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated.